Mag-subscribe ka na! Hello mga buwets! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, di ba? Pasensya na gumagaral-gal ang boses ko mga buweks kasi medyo naidli pa ako kanina, ayan. Kamusta naman kayo? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Charot, di ba? Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi nag-likes, ayan, na-stroke na agad-agad, di ba? Charito lang, syempre nandito ngayon sa inyong harapan ang pinakamagandang pageant vlogger sa mundo ng pageantry. Charot, di ba? Charito lang. Ako yata yung pinakapangit, di ba? Pinakapangit na pageant vlogger. Alam ko na yun sa sarili ko. Kaya hindi nyo na kailangan ipangalandakan pa, di ba? Alam nyo naman, filingera lang ako, di ba? So, ayun, pag nakita nyo ako sa personal, maghanda na kayo ng anong tawag dito, susukahang plastic, no? Kasuka-suka talaga ang aking pagmumukha. Charot, di ba? Pero okay lang yun. Anyway, shoutout sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Ayan, kamusta naman ang araw nyo, di ba? Kasing fresh ba ni Mama Sambrusas ang nag-iisang fresh overload, di ba? Sana oil. Charot, di ba? Sana oil, di ba? Bigyan mo naman ako ng Mama Sam. Charing. Para gumanda-ganda naman na kias. Charito, di ba? Anyway, ito pag-usapan na natin, no? Sure corona na daw ba? Ayan, ha? Naku, maganda-ganda itong mga usapan natin ngayon, di ba? Sure corona corona talaga. Nabubulbul ako. Ano ba yan? Kasi kagising-gising ko lang eh. Sure corona talaga, di ba? Sure corona na daw ba talaga? Etong si Atisa Manalo at saka si Kirk Bondad o Jimba, is this a sign daw ba para dito sa dalawang ito, di ba? Well, nagkaroon lang naman sila ng pictorial, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang yan, bridal pictorial, no? So, dito, well, nakita ko yung video, ang sweet-sweet nila, iba yung chemistry nilang dalawa, in fairness naman in fairness. Ang ganda ng chemistry nila, at saka parang nahihiya-hiya si Atisa. Ito naman si Kirk Bondad, game na game, di ba? Itong si Atisa Manalo, makikita mo talaga na, anong tawag dito, masasabi ko dito ay, very Filipina, no? Parang, parang yung Maria Clara, yung Pinumpino, no? Ang ganda. At saka ang ganda ng styling ni Atisa dito, Gusto ko yung hair niyang ganyan. Yung nakapusod na ganyan sa likod. Parang si Pia Wurtz back, di ba? At ang taray ng gown niya dito. Tignan nyo naman, di ba? Talagang parang see-through ang sapigi, di ba? Sana oil, may magandang puwet tulad ni Atisa Manalo, di ba? But anyway, ang ganda ng mga suot nila dito kay Kirk Bondad, ganun din. Sa Atisa Manalo, ang ganda ng styling, ang ganda rin ng suot niya dito. Plakadong-plakado, no? As always. But anyway, yung sinasabi dito na, is this a sign? Ayan. Well, for me personally, bihira akong maniwala sa mga sign, no? Is this a sign ba talaga? Ang masasagot ko dito, no. Unfortunately, no? Kasi hindi naman ako naniniwala sa mga sign. So, mas naniniwala ako sa destiny. So, for me, ito po ay isang promotional. Ito ay isang, syempre, sabihin nating part ng mga pasabog ng Miss Universe Philippines Organization. But it doesn't mean na nakita natin ganito yung picture nila, no? Syempre, alam nyo naman sa social media, di ba? Hangga't mapapaingay, ganyan talaga siyempre, 'di ba? Siyempre engagements 'yan. Pero for me, naniniwala ako na sa Atisa Manalo, hindi imposibleng hindi masungkit ang corona sa Miss Universe Philippines. Kasi malakas din naman talaga si Atisa Manalo kahit ganyan yung atake niya, 'di ba? Nasa top 5 ko nga yan list, no? So hindi imposible.
So, depende sa destiny niya, 'di ba? Hindi ako naniniwala sa mga sign-sign. So, ang sagot ko dito, it's a no. Depende sa destiny niya, 'no? So, hintayin natin yung coronation. Siyempre, kaya ako nasasabi ito, is this a sign? Kaya ako nasabing hindi. Kasi ano ba yung sign, 'di ba? Dahil silang dalawa, ganyan-ganyan na ano, hindi. Hindi yung sign na naha-hype lang or whatsoever. Siyempre, depende pa rin yan sa ipapakitang laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, 'di ba? Alam natin na kalmado si Atisa Manalo, na ganyan yung mga galawan niya, ganyan yung mga stylings niya. Pero unti-unti nagle-level up siya, 'di ba? So you'll never know. Baka mamaya ito yung anong tawag dito, yung magandang estratehiya niya, yung siguro yung nandun sa era na know when to pick, 'di ba? Pero siyempre hindi pa rin naman natin alam. Kasi nga kung titignan natin ang Miss Universe, 'di ba? Kahit na sabihin natin na si Papa Nawat na yung may mga galawan din sa Miss Universe organization, 'di ba? Alam naman natin si Papa Nawat na yung Miss Grand International, hindi na natin puwedeng matanggal yun, eh. Kasi konektado na siya sa Miss Universe, 'di ba, organization. Since nandiyan na siya, siyempre meron na yang ambag kung ano yung, standard of beauty queen ang hinahanap ngayon, naniniwala ako diyan, 'no. Panigurado ko, of course, hahanapin nila diyan yung maganda, 'di ba, yung talagang sinasabi nating maganda, 'di ba? Kasi ganyan ang Miss Grand International. And of course, nandiyan yung rampadora, 'di ba? Yung maganda rumampa, 'no? And of course, yung communication skills. Alam naman natin na Miss Grand International, ang pinapanalo nila diyan, hindi lang maganda, pati yung communication skills, 'di ba? So katulad na lang kay India last year, ang ganda-ganda ng India, ang ganda ng binuga ni India, 'di ba? But to be fair 'no, kay India naman kasi, kaya maganda rin yung naibuga niya kasi nga narinig niya na yung tanong, 'di ba? So wala silang mga earphones, 'di ba? So but anyway, for me, isa pa rin sa pinakamalalakas na kandidata sa Miss Universe ngayong taon si Atisa Manalo. But, eto mga buweks, sa kabila ng pagiging malakas ni Atisa Manalo bilang isang kandidata, well, nag-title 'yan ng ano, na ibig sabihin nag-placement 'no, nag-title ng Binibining Pilipinas International and of course, placement first runner-up sa Miss International 2018. And last year, nasungkit ang korona sa Miss Cosmo Philippines 2024 at lumaban nga sa Vietnam last year, no? At na-place ng top 10. And the rest, dinaya na siya doon, di ba? Charot, hindi naman natin alam talaga kung dinaya, no? Or baka hindi lang talaga nakapasok. So, hindi natin alam, no? Wala tayong mga ano, wala tayong mga resibo, no? So, wag na tayo mag-ano diyan sa Miss Cosmo. Cosmo talaga. Miss Cashmo, di ba? But anyway, ayun na nga 'no. So ang dami niya ng ano, ang dami niya ng mga experiences. Pero ang tanong, yung mga experiences niya ba from local pageants and international pageants are enough para makasungkit siya ng corona dito sa Miss Universe Philippines? Kasi alam naman natin na bukod kay Atisa Manalo, marami ding mga ibang kandidata sa Miss Universe Philippines na talaga namang masasabi nating malakas, 'di ba? Na talagang nalalamon din si Atisa Manalo kahit sa mga prediction, sa mga hot picks, sa mga rankings, 'di ba? Nakikita naman natin 'yan sa social media, sa iba't ibang mga Facebook pages, mga iba't ibang Instagram accounts, 'di ba? Kahit sa mga bahay natin, kahit sa mga Latin America, 'di ba? So nakikita nila na marami talagang malalakas, 'di ba? Nandiyan si Iliana Marie Aduana, nandiyan si Winwin Marquez, nandiyan si Eloisa Hawod, nandiyan si Katrina Ligado. Ngayon lumalakas si Baguio and of course si Chelsea Fernandez. Sino pa ba? Um, si Tacloban, 'di ba napapansin na rin. Si Ifugao, si Pangasinan, 'di ba? Lumalakas na rin sila. Kumbaga, si ano rin, si Pasay, kumbaga ang daming ano, ang daming puwedeng kailangang tirisin ni Atisa Manalo na talagang mga pangmalakasan 'no. So talagang dito sa laban sa Miss Universe Philippines ay masasabi nating puksaan kung puksaan din 'no.
hindi man sila yung parang gano'n kaingay last year sa Miss Universe Philippines, masasabi ko na talagang kumbaga merong malakas na dagundong, may malakas na laban, may malakas na puksaan, may malakas na bardagulan pa ring nagaganap dito sa Miss Universe Philippines. So, good luck na lang kay Atisa Manalo. I'm pretty sure kayang-kaya niya ito. Pero kung sasabihin natin, is this a sign? Hindi ako agree dyan, no? So, parang hindi ko naman nakikita kung bakit is this a sign, di ba? Ano ba yung sign, yung magkasama sila, ganyan, ganyan. Siguro nasasabi nilang na ito yung sign dahil nga itong dalawang ito, si Kirk Bondad at saka si Atisa Manalo, eh parehong, alam niyo yun, parang nilaro sa Vietnam, no? Parang pareho silang ano eh, niligwak sa Vietnam, no? Parang ang tanong diyan, yun ang magandang tanong, pareho silang niligwak sa Vietnam, makabawi kaya sila dito sa Miss Universe Philippines at saka sa Misters of Filipinas, 'no? Kasi nga siyempre magkasama sila, 'di ba? Parang parang meant to be, 'di ba? Pareho silang nilaro sa Vietnam and then kung parang siguro yung sinasabi nila, is this a sign? Kaya siguro nasabi yon kasi nga dalawa silang pinaglaruan sa Vietnam tapos pinagsama sila ng organization. Kasi yung Misters of Pilipinas, kumbaga yan yung male pageant ng Empire PH, no? Kumbaga ang may-ari niyan, ang nagpapatakbo niyan, sila Mama Chonas at saka sila Mama Voltaire din. So parang pinagsama itong dalawang ito, tapos nakita ng mga pageant fans and na-realize nila na pareho nga silang nilaro sa Vietnam. So sinasabi nilang kung eto ba daw yung sign, 'no? So kaya siguro gano'n. But kung ako yung tatanungin niyo, hindi natin masabi, hindi natin masabi. Kung akong tatanungin niyo, I would love to Atisa Manalo to represent our country sa Miss Universe ngayong taon. Pero siyempre 'wag nating i-discredit yung mga iba, 'di ba? Yung mga ibang frontrunners, lalong-lalo na yung mga newbies, 'di ba, na malalakas din naman talaga. Pero kung etong Miss Universe Philippines ay para kay Atisa Manalo, para kay Atisa Manalo, 'di ba? Kumbaga hindi na matitibag 'yan. So parang kung talagang kumbaga parang kung destiny ano ba 'yan? Kung talagang destiny niya ito ay destiny niya ito at wala itong hindi ito maaagaw ng iba 'no, sa kanya kung talagang para sa kanya. Pero kung hindi, eh, well gano'n talaga, 'di ba? Puwede pa naman siyang sumali ulit kung sakali man. Kasi ang pagkakaalam ko kay Atisa Manalo, ano siya, parang Miss Universe Philippines title and crown or nothing, parang gano'n. Parang kay Winwin Marquez din. Pero siyempre hindi natin alam, baka magbago pa isip niya. Halimbawa, hindi niya masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines, ibigay sa kanya yung supranational, eh baka kagatin din niya, 'di ba? Kasi maganda rin naman yung supranational, 'di ba? Tapos ano ba, Miss Charm, wag na lang Miss Charm kasi Miss Charm ano 'yan eh, sa Vichin din 'yan, eh, 'di ba? Sa Vichin din 'yan. So ano, eto namang si Winwin Marquez, parang ano rin siya, Miss Universe title and crown or nothing din siya. So you'll never know, baka mamaya, eh, magbago din yung isip niya since ito ngang Miss Eco International ay nagdagdag na rin ng edad. So 35 years old yata kung hindi ako nagkakamali, 'no? So bagay na bagay siya diyan. Puwede rin siyang bagay din siya sa ano, sa Miss Cashmo kasi nga 'di ba nag-lift na rin sila ng age. So hindi natin alam kung ano pa yung mga posibleng mangyari sa Miss Universe Philippines, sa magiging resulta ng Miss Universe Philippines, at kung ano yung magiging final decision ni Atisa Manalo, ni Winwin Marquez, ganun din ang mga iba pang kandidata sa Miss Universe Philippines 2025, 'di ba? Puwedeng magbago, puwedeng ma-realize nila, oo nga 'no, naghirap na ako sa Miss Universe Philippines, so why not ituloy-tuloy ko na lang, 'di ba? So gano'n 'yon. But anyway, I'm still rooting for Atisa Manalo. Gusto ko si Kirk Bondad na alam mo 'yon, bagay na bagay din siya sa supranational, pero sana mas baguhin niya yung ano, yung atake niya 'no. Yung parang ano, parang hindi siya parang laging naglalaro 'no. Yung parang alam niyo yung ginawa niya sa ano, sa Mr. World, 'di ba? So, parang masyado siyang confident doon, tapos yung ginawa niya sa anong tawag dito, sa bench 'no, fashion show na parang
medyo off, 'di ba? Parang kung iisipin mo medyo tulad nga nung sinasabi ng iba na parang medyo may pagkamalaswa 'no, yung dating. Eh, alam mo naman itong si ano 'di ba, si Julia nung time na yung Mr. World 'di ba? May pagka-ano ito, may pagka anong tawag dito, conservative 'di ba? So, ayaw niya ng mga gano'ng galaw. But anyway, tapos na siya sa Mr. World. Dito naman sa Mr. Supranational, kung siya ang makakasungkit ng title 'no, eh, sana ibahin niya yung atake. Baka kasi mamaya ang Mr. Supranational, hindi rin bet yung mga ganyang galawan 'no. But anyway, deserve din ni Kirk Bondad ang title ng Mr. Supranational Philippines. Sana masungkit niya 'no. Kung hindi man siya, gusto ko rin si ano, Kabungkal o Jimva, gusto ko rin 'yan. So, si Kenneth. But anyway, ayun, good luck sa kanilang dalawa. But kung yun nga, tulad ng sinabi ko, kung ang tatanungin niyo, hindi ako naniniwala sa mga sign-sign. I believe in destiny, hindi sa sign. So, bihira lang akong minsan sinasabi ko, give me a sign, ganyan-ganyan sa buhay ko, no? Sa sarili ko. Minsan, pinapatulan ko yun. Pero, hindi naman talaga, ano. Parang, sa mga ganitong bagay, like sa pageantry or whatsoever, destiny talaga. Destiny talaga yung mas inaanuhan ko, pinapaburan ko, 'di ba? Kasi kahit na sabihin mo pang ilang sign ang nakita mo na, eh kung wala talaga, wala talaga, 'di ba? So destiny lang talaga. So good luck sa kanilang dalawa. But anyway, eto naman mga Bwex, no? Well, hindi ko pa ito na ipopost, etong collage natin, kahapon pa ito. Ay, collage, etong poster natin, pinagawa ko. So natuwa lang, o bigla lang pumasok sa isip ko, no? Excuse me. Bigla ko lang naalala kahapon, sabi ko sa ating digital or graphic designer, sabi ko, "Gawin mo nga ito." Tapos 'di sabi niya, uy, sabi niya, "Mi, maganda 'yan, gusto ko 'yan." Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, "'Di ba, panalong-panalo." Si Chelsea Manalo at saka si Alexi Brooks, 'di ba? Alam naman natin na parang for me personally, they are the two powerful black Filipina queens, 'di ba? So talagang masasabi ko na sila yung pinaka-pangmalakasan na naipadala natin sa international pageants, 'no? Last year at ngayon. Ibig sabihin in terms of Black Filipina. 'Di ba talagang parang sila yung malalakas, kumbaga hindi naman gano'n kalakas si Chelsea Manalo nung last year sa Miss Universe, 'di ba? Si Alexi Brooks ang pinakamalakas. Pero nakasungkit ng mga titulo itong dalawang ito, 'di ba? And they represented our country. Si Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024, 'di ba? At nasungkit niya ang titulo na Miss Universe Asia 2024, 'di ba? Ang galing-galing. Tapos ito namang si Alexi May Kaimoso Brooks from Leon, Iloilo, 'di ba, Philippines, ay nasungkit din ang korona ng Miss Eco International 2025 nung linggo lang ng madaling araw, 'di ba? Na talaga namang pinuya tayong lahat ni Alexi Brooks, 'no? So, ang galing-galing nitong dalawang ito, talaga namang masasabi ko na they are certified, talagang powerful Black Filipina queens talaga, 'no? So, thank you for bringing honor and pride to our country, no? The Philippines. So, our very own Chelsea Manalo and of course Alexi May Caimoso Brooks, Miss Universe Asia 2024 and Miss Intercontinental, Miss Eco International 2025 are certified high caliber queen talaga, 'di ba? Kasi nga nakapag-uwi sila ng karangalan sa ating bansa at ngayon si Chelsea Manalo ay talaga namang alam natin, nakikita naman natin, 'no, na namamayagpag sa kanyang career, 'di ba? Kitang-kita natin kung gaano siya mas gumanda, yung styling niya lalo na ngayon nasa Thailand siya, naaalagaan siya ng Miss Universe organization, 'di ba? Kumbaga mas tutok yung Miss Universe organization sa kanilang title holder at saka sa kanilang continental queens. Sa part na 'yan kasi marami nagrereklamo 'no, yung mga ibang bansa na sabi, bakit hindi yung mga runners up, 'di ba? Kasi para sa akin, well, sa part na yun medyo unfair ng konti 'no, sana sinama na rin sila. Pero tingin ko ang dahilan kung bakit naha-highlights yung mga continental queens kasi nga first year nito sa Miss Universe organization. Kumbaga,
mas gusto muna nilang paingayin yung Continental Queens, 'no? Gusto nilang ipaabot sa buong mundo na meron ng Continental Queens sa Miss Universe organization. 'Yan ang nakikita ko kaya nila talagang pinu-push ng bonggang-bongga. Talagang ine-expose nila sa media, 'di ba, na meron na kaming Continental Queens, ayan 'no. Well, aminin man natin sa hindi mga buweks 'no, etong dalawang ito, silang dalawa talaga ang totoong kumbaga nakapag-uwi, 'di ba, ng titulo sa ating bansa 'no. Silang dalawa talaga yung nakapag-uwi ng napakataas na karangalan para sa ating bansa 'no, sa batch nila sa Miss Universe Philippines 2024. Sila talaga, 'di ba? Nandiyan si Diamante, kaya nga lang si Diamante sa ano siya, sa Miss World Philippines siya nanalo, hindi sa Miss Universe Philippines, 'no? Pero kung pag-uusapan natin yung mga nakoronahan sa Miss Universe Philippines 2024, si Chelsea Manalo at saka si Alexie May Caimoso Brooks talaga yung nakapag-uwi ng karangalan para sa ating bansa, 'no? Kauna-unahang korona, yung kay Alexie Brooks para sa Miss Universe or sa Empire PH, 'no? Hihintayin pa natin si Tara Valencia, 'no? You'll never know, malakas na rin si Tara Valencia, 'di ba? So, ayan, nakakatuwa lang na itong dalawang ito sa batch nila, sila talaga yung 'di ba? Sila talaga yung mga malalakas, yung nakapag-uwi ng talagang to the highest level na karangalan para sa ating bansa. And I'm sure tuwang-tuwa ang organization nila Mama Chonas tsaka nila Mama Voltaire diyan, 'no? Talagang pinatunayan nila na ang Pilipinas pa din ang nananatiling pageant powerhouse, 'di ba? Sa Asia ha, sa Asia, sa mundo ng pageantry, 'di ba? Parang feeling ko itong taon nito ay year nating year ng Pilipinas ngayong taon. Kasi isipin niyo, Diamante, 'di ba? Diamante and of course, si Alexie Brooks. 'Di ba, kung iisipin niyo parang parang sarap lang ng pakiramdam na nandiyan tayo sa ganiyang hindi tayo nawawalan sa sirkulasyon 'no. Maraming maraming salamat dito sa ating mga queens, ang gagaling nila. So, mabuhay ang gandang Pilipina, 'di ba? Mabuhay ang Pilipinas 'no. Isipin niyo na lang 'di ba, parang international pageants 'yan, 'di ba? So, international pageants, tapos nakapag-uwi tayo ng mga titles, 'di ba? So, ang sarap sa pakiramdam 'no, ang sarap maging Pilipino na parang siyempre yung panalo nila may nararamdaman natin parang panalo sila, panalo rin tayo kasi ipinaglaban natin sila, 'di ba? So, dapat tayong mga Pilipino, tama na yung mga bardagulan pagdating sa international pageants, tama na rin siguro kahit sa mga local pageants at saka national pageants. Hindi tayo dapat nag-aaway-away 'no, hindi tayo dapat nagbabardagulan kasi tayo-tayo lang mga Pilipino, eh, 'di ba? Tayo-tayong mga Pilipino dapat tayo yung nagtutulungan, hindi tayo naglalaglagan. Hindi tayo naglalaglagan sa imburnal 'no. Kasi hindi maganda yon, 'di ba? Imbis na i-bash natin sila or tayo-tayo 'no, mga vloggers or tayo-tayo mga content creators ay mag-aaway-away, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Dapat tayo po ay nagtutulungan, 'di ba? At kung may problema sa isa't isa, kung meron ka namang contact doon sa may problema ka 'no, sana sabihin mo sa kanya or magtanong ka instead of magsasalita ka sa social media kasi hindi maganda yung gano'n. Sayang naman yung pinagsamahan 'no, sayang naman yung pinagsamahan yung dalawa, 'di ba? Kasi mas maganda yung napag-uusapan kaysa dinadaan sa social media, 'di ba? Kasi ako nangyari na sa akin 'yan dati, alam niyo na 'di ba, nung last year. And ayoko na mangyari 'yan ulit. Sa totoo lang, ayoko makipagbakbakan sa social media kasi hindi ako ganyan, eh. Hindi ko nasasabi na edukado akong tao, 'no, hindi ko na sasabihin 'yon. Pero, I mean, ano na lang, parang common sense na lang, 'di ba? Hindi natin kailangang daanin sa social media kung meron tayong galit sa ibang tao or sa ibang vloggers, 'di ba? Kasi ako, kumbaga marami naman ako mga pageant vloggers na nakakausap. Kumbaga kung meron kayong problema sa akin, you can message direct me, 'no? Direct to me sa aking mga anong tawag dito, social media accounts.
Kasi ako kung may problema ako sa inyo, dederetsuhin ko rin kayo. Kasi hindi ako plastic na tao, okey? Kung meron akong problema sa inyo, paprangkahin kita, "Ano bang problema mo sa akin?" 'Di ba? Kasi kung kaya nating ayusin, puwede nating ayusin 'yan. Hindi natin ito dapat daanin sa social media, 'di ba? Para lang makakuha ng simpatya, kasi hindi ako gano'ng tao. Hindi ako mang-aaway ng ibang tao, ng ibang vloggers, ng ibang, um, anong tawag dito, influencers, tapos ilalagay ko sa social media, hindi ako gano'n. Okay. So, kung meron kayong problema sa akin, madali naman akong i-message, puwede naman nating pag-usapan, 'di ba? Kasi baka mamaya may nai-post ako, tapos feeling niyo kayo 'yun, 'di ba? Eh, kung gano'n naman pala yung dating, eh, hindi ako may problema do'n, 'di ba? So, kung may mga naipo-post ako, natural meron akong ano, eh, meron akong, platform. Of course, karapatan kong sabihin kung ano yung gusto kong sabihin do'n. But it doesn't mean na may pinatatamaan ako. Well, gano'n talaga, may pinatatamaan ako, but it doesn't mean na ikaw 'yun or kayo 'yun, 'di ba? So, kung bastusan man ang gusto nyo, eh, bahala na lang kayong mambastos sa akin. Ang masasabi ko lang, tahimik lang ako. Wala akong masasabi na, against para sa mga tao, sa mga vloggers or sa mga, anong tawag dito, mga influencers, kung sino man yung nanlalait sa aking pagkatao. Kasi kahit na lait-laitin niyo ako, kahit na sabihin niyo kung ano pang mga masasamang mabibigat na salita na gusto niyong sabihin sa akin, hindi niyo ako matitinag. Kasi ito na ako. Kung ano man yung itsura ko or whatsoever, kung ano man yung tingin niyo sa akin, it's none of your business. Kasi hindi ko rin naman kayo pinapakailaman. Kung meron din naman akong mga naipo-post sa social media at kung sa tingin niyo, dahil nga I don't know kung bakit iisipin niyo na kayo yon, well, hindi ako may problema, 'di ba? Kayo ang may problema. Kasi iniisip niyo na kayo yon. Ba't niyo naman iisipin na kayo yon? Bakit naman kayo guilty na kayo yon? 'Di ba? Kung may problema kayo sa akin, sabihin niyo directly, especially kung may contact kayo. Kasi kung may problema ako sa inyo, sasabihin ko rin sa inyo. Panigurado 'yan. Wala akong takot na magtanong, 'di ba? So ngayon, mas maganda magkaroon ng kapayapaan sa social media. Mahirap man 'yan gawin, pero sana magsimula sa atin. Mas maganda na tayo yung nagpapasimula ng positive vibes sa mundo ng pageantry kesa tumatalak tayo sa social media na kesyo may nabasa tayong ganyan, akala natin ganito, ganyan, 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 eh hindi naman pala kayo yung pinapatamaan sa social media, 'di ba? So kasi kung ako may pinapatamaan ako, na halimbawa may ano ako, may mga sinasabi ako towards dito sa tao na 'to or sa ganito kakilala ko sa mundo ng pageantry, pinapangalanan ko. Kilala niyo ko, 'di ba? Pinapangalanan ko kung sino itong taong pageant influencers na ito, 'di ba? Pero 'pag once na wala akong pinangalanan, that means to say, it's out of pageantry, 'di ba? It's out of pageantry. Ibig sabihin, nilabas ko lang yung sama ng loob ko sa social media, but it doesn't mean na may pinapatamaan akong ibang tao sa mundo ng pageantry. Ngayon, kung tinamaan kayo at iniisip nyo na kayo yon at talagang hinahamon nyo pa ako, eh well, siguraduhin nyo lang na hindi akong pinapatamaan nyo dahil 'pag once na ako ay nakaalam na ako talaga yon, well, magkikita-kita tayo for sure. Magkikita-kita tayo and be ready. Baka mamaya yung mga sinasabi niyo sa akin ipalamon ko sa inyo 'no. Huwag kayong masyadong ano, huwag kayong masyadong parang feeling niyo kayo yung superior. Ako, ginagawa ko lang dito sa social media, ini-enjoy ko lang yung pagiging, pageant vlogger, pageant enthusiast or whatsoever. Kung sa tingin niyo, sa mga sinasabi ko tinatamaan kayo, kung sa tingin niyo nasasaktan kayo, bakit kayo masasaktan kung wala naman talaga kayong ginagawang masama, 'di ba? 'Yun lang 'yon. Kasi ako, wala akong tinatapakang ibang pageant influencers. Hindi ko alam kung bakit may mga ganyan, nagkakaganyan, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung sino yung nagbubuyo sa inyo. But anyway, eto lang gusto kong marinig nyo, no? We are all matured enough.
So kung meron tayong mga naririnig na sinasabi ng ating mga subscribers na kesyo ganito or ganito, sinabi ni ganito, ganyan-ganyan, lahat tayo may pinag-aralan. Kung hindi man lahat may pinag-aralan, I'm pretty sure meron tayong values. 'Di ba? We are more than enough na masabing we are all matured enough. 'Di ba? We should talk to the person, ask kung meron bang problema sa'yo or whatsoever, or panoorin mong maigi. Kung hangga't maaari, gusto mong panoorin yung buong video para makakuha ng talagang resibo bago tumalak sa social media. Kasi pag tatala ka sa social media, tapos wala ka namang resibo, hindi naman ako or hindi naman kami yung nagmumukhang alam mo na, 'di ba? Yung tao na nag-react, siya yung napapasama at ayokong nangyayari 'yon, 'no? Kung kayo may problema sa akin, kumprontahin niyo ako kasi ako wala akong problema sa inyo, okay? Huwag niyo akong daanin sa mga post-post na ganyan kasi hindi ko kayo uurungan. Kung ngayon, kung sa tingin niyo kayo na yung pinakamatapang sa buong mundo, sa mundo ng pageantry, well, baka akala niyo lang 'yon. Kasi kung babastusin niyo ako sa social media, hindi ko kayo uurungan, okay? So eto, makakarating 'to doon. Malaki ang respeto ko sa taong ito, pero hindi ko gusto yung buga niya sa social media, okay? Kung dito magkaaganituhan kami, well, might as well dalhin natin sa korte. Tapos ang laban, 'di ba? Kesa mamaya paparinggan mo ako, kasi may resibo na ako, eh. May resibo na ako, 'no? So, ako, 'wag mo akong ginaganyan kasi hindi kita uurungan, okay? So, ayun lang, let's spread positivity. Ngayon medyo kalmado pa ako, okay? Pero 'pag ako talaga napikon, makakatikim ka na sa akin, okay? Anyway, mga buweks, ayan, let's spread kindness and love, 'di ba? So ganun lang dapat dito sa social media. Huwag niyo akong tirahin kasi 'pag tinira niyo ako, titirahin ko rin kayo at ilalagay ko kayo sa tamang kalalagyan niyo, okay? So ngayon, kung may problema kayo, sabihin niyo sa akin. Huwag niyo akong bastusin kasi hindi ko kayo binabastos. Ayun lang, 'di ba? Anyway, ayan, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon, 'di ba? Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks and I. Eto pa ha, eto pa, wait lang. Kung ako, may pinapatamaan ako sa social media, bago ko makalimutan pala, kung may pinapatamaan ako sa mga social media accounts ko, eto lang yan. Eh di dapat binlock ko na yung tao. Di ba ganun yun? Dapat binlock ko na siya. Kasi alam ko, makikita niyo yung post ko. Di ba? Ayun lang yon. It's a simple common sense, di ba? Sabihin niyo nang I'm pangit, I'm matigas, or mabaho, whatsoever. Hindi naman ako napipikon dyan kasi hindi naman totoo na mabaho ako. O yun lang, no? But anyway, yung pangit, totoo naman yun. Di ba? Pero ayun lang, no? Kung sana, kung bago mag-ano-ano, ganyan-ganyan, no? Hanapan niyo muna ng resibo. Kausapin niyo yung tao. 'Di ba? Mas mukha tayong professional. Mas mukha tayong edukado sa ganon, 'di ba? Huwag kayong manghatak ng ibang tao kasi hindi yan yung ikakataas nyo. And I never claim na sikat akong tao. Kahit na marami akong subscribers sa lahat ng social media accounts ko, meron akong 1,500,000 or 400 followers sa TikTok bago pa man ako naging content creator sa YouTube. But I never, ever claim na nagsisikat-sikatan ako. And I never bought followers. That's a testament. Never. Pinagsasabihan ko yung mga gumagawa nun sa akin. Kasi ginagawa nila sa akin. And I don't like it. Tinatanggal ko silang lahat. Bakit ako bibili ng mga followers? I'm not pathetic. Kahit na ilan pa yung mga followers ko or subscribers ko, I don't care. Kahit pa ilan yung mga nanonood sa akin, I don't care. Ang importante yung mga nandyan. And I don't have to. Yung Instagram account ko, matagal na yung verified. Verified with blue check. So I don't have to buy followers. Ayun lang, no? So anyway, ayun. Ako, nandiyan lang naman ako. Kung meron akong patama sa social media, kung nararamdaman nyo na kayo yun, well, that's your problem. Hindi sa akin.
Okay? Kasi kung may papatamaan ako, papangalanan ko. Yung pinost ko sa social media, that was about my personal issue na inilabas ko sa Instagram, sa Facebook. It's not about you. Okay? So, wag mo akong tirahin ng mga ganyan kasi ibang, wala akong masamang tinapay sa kahit na sino. Wala akong pinaparinggang ibang vloggers, wala akong pinaparinggang ibang social media influencers. So, ayun lang, wag niyo akong gawa ng istorya. Meron kayong contact sa akin, kontakin niyo ako. Kung meron akong problema sa inyo, sasabihin ko sa inyong diretsuhan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, ayun lang. Kasi nanghihinayang ako sa samahan. Nanghihinayang ako sa magandang conversations. Nanghihinayang ako sa mga magagandang sinabi sa akin na magagandang sinabi ko rin towards sa ibang tao, no? Kasi yung mga sinabi ko na mga magagandang salita, I mean it. Kung ano yung mga sinabi kong magagandang salita towards sa ibang tao, I mean it. Hindi ako plastic na tao. So, yung mga sinabi sa akin, pinanghihinayangan ko, yung mga magagandang sinabi sa akin, pinanghihinayangan ko. Sayang naman, di ba? So, ngayon, kung ganyan lang pala yung mga galawan na sisiraan ka sa social media, na hindi naman etong taong ito, yung pinatutunguhan mo sa mga sinabi mo sa social media, tapos biglang magre-react ng ganon, my gosh, grow up. Ayun lang, no? So, wag niyo ako masyadong sinisindak. Kasi kung sindakan ang gusto niyo, makikipagsindakan ako sa inyo. Okay? You can say whatever you want in front of my face. But you cannot just bring me down just like that, di ba? So, ayun lang. So, tapang sa tapang, ganun. Hindi ako naghahanap ng kaaway dito. Nagre-react lang ako on how you treat me. Ganun lang yun, no? So, kung may problema kayo sa akin, sabihin nyo sa akin directly. Hindi nyo ako kailangan bastusin kasi hindi ko kayo binabastos. Ayun lang. Anyway, mga Bwex, hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Diba? Bye. See ya!